For today's video mga kalapatids, eto binigyan tayo ng isang kaibigan natin ng kalapate na magiging breeder sana natin. Ayan, kaso problema, hindi naman siya pang karera. What's up sa inyo mga kano? For today's video, eto, naglagay na tayo ng mga pugad ng mga kalapati natin. Ayan, mga nest ball yung naglalagyan na natin. Lahat sila. Ayan, nakita natin meron na rito sa taas. Mga nakaupo na rin yung mga breeder natin, pero di ko alam kung may itlog na sila eh. Ayan, check natin. Ito, paupo na rin. Ito si whitetail. Tapos dito, ayan, talagang ano na sila, pwede nang lagyan. Gawa nang nagme-mate na. Nakikita ko sila nagpapares na. Yung mga kalapati natin, hen at cock. Ayan, pero may mapapansin kay mamaya dito sa isang cage natin dito na walang laman. Gawa nang ayaw talaga nila magpares. Shoutout nga pala kay Carlo, silip-silip pa dyan, no? O yan, ito yung mga ibon natin na nakasalang ng mga nakaraan. May mga pugad na sila at ang gamit nating nesting materials is buhangin. Dahil nga nasa malapit tayo sa dagat. So given na meron tayong makukuhanan ng pangpugad na hindi na natin kailangang bilhin. Alright, so ito yung mga ibon natin. Super healthy, so far, so good mga kalapatids. So lahat yan sila nilagyan na natin. Ayan. Ayan, mga ibon natin, oh, mga kalapatids, ang gaganda. So, pero wala pa silang mga egg. Parang nag-aakit pa lang yung mga kalapati na kak dun sa mga pugad nila. Tinaakit nila yung kapares nila mga kalapatids. Ayan, ito si leader, oh. Pogi-pogi pa rin, as usual. Syempre, leader line na yan. Leader line lang sa kanal. So, kung napapansin nyo mga kalapatids, ano? Dati, alata yung ganire. Ayan. So, parang 2-story, naging 2-story na yung ating mga breederan. Ayan, halos lahat yan, nilagyan natin. Ayan, no? Yan. Sa baba, check natin. Ayan. Makikita nyo, meron na silang mga dinadapuan. Pati dito. Ayan. So, napansin nyo dati, nung last breeding natin, alayang mga yan. So, napansin ko, kapag walang ganito, so, sa lapag lang natin sila nilalagay ng pugad. So, dyan lang natin sila ilalagay. Ngayon, kapag meron ng inakay, at mangingitlog na naman yung hen, kasi minsan kadalasan may anak pa sila nangingitlog na ulit. Ganun kapag talagang sure na healthy breeder nyo, hindi pa ganong kumakain yung mga inakay, meron na naman sila agad itlog. So nagpo-produce na naman sila ng egg. So ganun kabilis yung ano nila, yung cycle ng pagbuo ng egg kapag talagang healthy. Lalo na kung meron talaga silang mga ganito, kung kailangan nila mga gritstone. So kailangan kasi nila yan para makapag-produce agad ng itlog. Nakakatulong kasi yan mga kalapatids sa egg production nila, lalo na sa shell. So balik tayo sa topic natin. Maglalagay tayo ng pugad doon na may inakay, tapos another na naman dito sa katabi. So ang tendency, so lilit na yung space nila sa loob ng cage. So mangyayari, konti na lang talaga yung talagang malalakaran nila. Gawa ng may pugad dito, may pugad pa doon. So gumisip tayo ng paraan, nanood tayo sa mga social media. So nakahanap ako ng idea na ganito. So lalagyan natin ng ganito para yung pugad nasa taas. So kung meron ng inakay doon, napanood ko lang din to mga kalapatids, sinishare ko lang sa mga newbie na bago-bago lang sa pagkakalapati para magkaroon kayo ng idea. So lalagay natin sa taas yung pugad na una, yung may itlog. Ngayon kapag napisa, may inakay na, at pag mangingitlog na ulit, etong may anak na to na nasa taas, ibababa na natin siya dito. Yan. Ngayon, yung pugad na panibago, lalagyan natin uli ng bago dito, tapos dito na naman sila mangingitlog. So, kung tatanungin nyo rin kung madudumihan yung kalapati sa baba, kasi nga may inakay doon, example lang po ha, hindi po, kasi nga itong nasa taas, maharangan niya sa ilalim, ayun. So, hindi nila madudumihan or maiiputan yung mga inakay sa baba. Gawa ng parang mayroon nakasalo. So, problema natin ngayon, dahil nga nagganyan tayo, so kailangan pa natin ng another 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 na nest bowl or pugad ng mga kalapate. Once na nagkaroon na sila ng inakay, alright? Kasi magiging dalawa talaga yan, di ba? Automatic magkakaroon ng dalawa yan. So, ganun mangyayari dito sa mga breeder natin. Pero, napansin ko, mas maganda tingnan. Tapos nilagyan ko sila ng dapuan. Ayan, may dapuan sila dito. Para kung naglilimlim man, example ito, pero wala pa yung itlog ha. For example, ito naglilimlim yung cock. So boring naman yung babae kapag wala siyang tatambayan. So dun siya sa perch. Ayan, perch yan dati ng mga African lovebirds. So nilagay ko dyan at sakto-sakto naman sa lapat ng paa nila
So, dyan sila makakatambay, mga kalapatids. So, lahat din yan, nilagyan natin. Ayan, oh. Ayan. So, dito sa 17 by 30, so, ganun din ginawa natin. So, kasi itong cage na to dati, kulungan talaga to ng mga African lovebirds. So, ginawa ko, nilagyan ko siya ng steel matting. Ayan. Meron siyang steel matting na nandito sa ibabaw ng bakal. Ito naka-install talaga to para sa itong butas na to. Ayan, naka-install talaga siya para sa nest box. Ganitong nest box, oh. Yan. So ngayon, ginawa ko siya, parang gano'n na din. Parang may second floor siya. Ayan, medyo mataas naman eh. So hindi naman niya talagang, ayun, mataas din to. From dito, dito. So, pag tumayo sila, hindi naman sila mauuntog. Ayan. So nilagyan din natin dito. Lahat din nilagyan natin. Ayan, napansin nyo, lahat yan meron. Second floor. Ayan, oh. Para ganun din, pagka may anak na, lilipat natin sa baba, tapos another pugad uli sa taas. Alright? Kaya marami tayong bibiling pampugad sa mga susunod. Medyo matagal pa naman, siguro sabihin natin mga almost 1 month pa bago tayo bumuli uli. Pero syempre, pagka nakahanap tayo ng magandang pugad, katulad ng ganito, ayan, bibili tayo mga kalapatis na mas marami para meron tayo laging extra. Ayan, nandito din lang tayo. Ito, kumuha na tayo ng mga rings for South sa club ng Carpa. Kumuha lang tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan, pang special race. South ang laban nito mga kalapatids. So, kumuha pa tayo ng 10 ulit na sing-sing sa kabilang club. Sa pioneer na club na dito sa Aurora, which is nga yung AWRPC. So, kumuha rin tayo din ng 10. So, meron tayong 20 ilalabas dito sa mga breeder natin na nakasalang for South breeding. Ayan. Sana maglabas sila lahat ng healthy na young birds pang South natin. Kasi nga, healthy naman yung mga parents bago natin sinalang. Wala naman nagkasakit. So, wala namang hinpayat. So, lahat naman goods yung katawan. Kaya sana, yung mga ilalabas din nila, healthy rin, kagaya nila mga kalapatid. Syempre sa tulong yan ng Rest Power, Nutriwin at Eurolibo, kagapay natin sa breeding, syempre. At lagi nakabang ang Phoenix at Turboflox anytime, anywhere dito sa lot natin for in case of emergency. Yan, shoutout sa kampiyon. Para sa pagaspas walang pigtas, imported baka bago sigurado, matik kampiyon ng kalapati mo. So ito na yung cage na sinasabi natin kanina na walang laman. Gawa ng yung sinalang natin dito hindi pa sila hindi sila nagkakabate. Medyo nagkakagulo silang dalawa. So binalik natin sila doon sa stock lot. Doon na sila parisan dalawa. Wala silang choice doon kasi malaki yon. Wala sila ibang makikitang kalapate katulad nga nito. Nakikita kasi nila yung paligid, yung mga katabi nilang ibon. Kaya siguro ayaw nila yung partner nila namimili. Gan pogi mo naman boy. Oh, tatay ninugnug yan boy. Ganda. Oh. So nakakita sila ibang kalapate. Ngayon ayaw nila magpares dalawa. Dilipat ko doon. Kaya nakapaglagay tayo ng ibon dito na bagong kalapate natin. So binigay ng tropa. O ayan o. Bagong breeder daw problema di naman pang karera. Oh. Nag-search ako sa Facebook, sa YouTube. Ang tawag dito is alimukon daw kung tawagin. So tinanong ko rin siya paano niya nahuli to. Sumasabay daw siya sa ronda ng kalapate. So yun daw. Nung huling nakita ko nito doon kila Sir Dexter ata. So way back 2019 pa ata yung hindi ako nagkakamali. So hen daw to mga kalapatids So hindi ko lang sure kung hen talaga. Tapos hindi ko rin sure kung alimukon talaga yung kanyang pangalan. Pero yan, dahil nga malaki yung size niya parang kalapate, hindi siya nakakalabas dito. Ganyan lang, ayan, hindi siya makakalabas. So, hindi ko alam kung ano pwedeng gawin dito mga kalapatids. Kung endangered na ba siya, o hindi pa, or pwedeng alagaan, pero sinubukan akong lagyan ng pagkain, kumain naman. O yan, good news. Hindi siya maabutan dito ng purinarya. Kasi nga, syempre, problema natin lagi yan, yung mga gantong wild dove, wild pigeon, kapag hindi yan marunong kumain ng mga nasa market na napatuka, di natin sila mabubuhay. Alright, so, please comment down below kung anong dapat gawin dito. Hanapan ng kapares, pangalawa, kung endangered na ba, at pakakawalan natin, or ibibreed natin dito sa ating mga wild dove or wild pigeon. Katulad nga nito, spotted dove. Salamat sa mga nag-comment na nakaraang video natin. Spotted dove or dito sa ating ringneck dove. Ayan, dami nating option kung anong pwede nating ibigay na kapares niya. Crossbreeding ang gagawin natin mga kalapatids. No animals were harmed in the making of this video. Ayan, for breeding purposes only. Saka syempre binigay sa atin to. Syempre
Alam niyo naman tayo, homing pigeon to the rescue lagi. So, syempre, rescue natin. Tapos, magtatanong-tanong tayo kung ano pwedeng gawin.